So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na naman pong bagong drama itong Pamilya Duterte. Sa totoo lang, sobrang weird na po talaga ng pamilyang ito kung ano-ano na po pinagagawa nila sa mga buhay nila. Well, ito, balikan lang natin to, no? Well, alam naman po natin na nung nakaraan, meron silang plano na destabilization na para nga po pabagsakin ang administrasyon ni PBBM. So ito nga po yung Operation Bag on the Go na pumalpak. So tingnan niyo ano to, coincidence? Pagkatapos niyo pagplanuhan ng hindi maganda ang administrasyon na to, bigla kayo maglalabas ng drama na ganito. Ito yun eh. So ang unang nagbanggit nito, ang alam ko si Pulong. And then sinusawan din po ito ni Sara. So ito po yung sabi ni Sara, no? O sabi niya dito, okay. Breaking news. Sara Duterte, malungkot na binalita ang kalagayan ngayon ng kanyang ama na naghihintay na lang daw ng oras. So parang ano ba, parang willing na ba mamatay si Digong? Yun ba yun? Oh, tapos meron pa dito, no? Ito pa si Pulong. O sabi nga ni Pulong, ready na daw siya magpahinga. Okay. So, alam niyo mga kababayan, no? Hindi na po kasi bago itong gawain po ng mga Duterte. Ito tandaan naman po natin no, na nung si Duterte po ay nakalaya pa, sobrang lakas pa nito. 'Di ba? Na ito kaya niya pang lumakad, mag-rally at gumawa ng maisog campaign na 'yan. No, para nga po pabagsakin si PBBM. Na putang ina, meron tayong bangag presidente, sabi niya ganoon. Pagkatapos, ang nakakatawa dito no, nung inaresto na po siya ng ICC, iba na po yung itsura niya. Nakaganon na. Nakaganon na. My name is Rodrigo Roa Ter. Samantalang bago po siya sumakay sa aeroplano na papuntang Dahig, nakikipag-away pa po siya kay General Torre. So, ano yun? Magic. And by the way, mga kababayan, no, actually, hindi ito yung hindi ito yung tamang paraan para ibalita sa mga tao na yung tatay mo gusto nang mamatay. Napaka-weird nga nila. Tinan nyo to Ito yung kumakalat na video Actually, na-content ko na ito sa birahan kanina pero gusto ko lang gawin na content ulit. Kasi may gusto kong idagdag, no? Ito, tinan nyo to. Ng maraming Pilipino at mga taga-suporta sa Yan, ito labas ng International Criminal Court, ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na handa na raw magpahinga ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pulong, sinabi ito ng dating Pangulo matapos niya itong dalawin sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ready na daw siya magpahinga. Tapos bilang ngiti ang putang ina. Anong klaseng, tinan niyo, nakangiti, no? So, ganyan po ba yung tamang asal? Ganyan po ba yung tamang reaksyon ng isang anak na nagsasabi na malapit na mamatay yung tatay niya? Willing na siya mamatay. Anong klaseng, sabi ko sa inyo, no, napaka-weird talaga ng mga pamilyang to, no? Willing na raw siya, parang sinabi niya, willing na magpahinga. So, syempre, in other words, willing siyang mamatay. Alam nyo ba? Willing na lang mamatay si Digong. Hindi kasi ngumiti Anong klaseng, ang abnormal? Abnormal ata to tinan nyo. Ngumiti pa talaga Netherlands. Ready na daw siya magpahinga. Altang drama lang ang buha ka ng ina, no? Tapos itong mga bobong mga DDS, no? Na willing na naman siya magpahinga. By the way, mga babayan, no? Tingnan nyo to, no? Ang nakakatawa kasi dito, no? Siyempre, alam naman po natin na kung sila nga po ay mga matitirong tao, ang nakakatawa kasi dito, habang nakakulong nga po yung tatay nila dyan sa Dahig, no, kung ano-ano pang pinagagawa ng mga anak niya, no? For example, bigyan natin ng magandang example dito. So, una, si Polong. Nakita nyo, di ba? Habang nakakulong yung tatay, si Polong, no, mananaksak ng bugaw. Di ba? Nakakulong yung tatay mo, doon na mamamatay. Sabi mo nga,
Pero nakuha mo pang mag-beer house, nakuha mo pang kumuha ng babae, nakuha mo pang manakasak ng bugaw. Abnormal nga to, no? Tapos ito si Veronica. Ito kakapost niya lang nito, no? Yan, no? Pare! Pare! Di ba? O, tingnan nyo, pa-party-party lang, di ba? 60s ago lang tong post na to. O, tingnan nyo, kapag kaharap mo sila sa camera, kapag andun sila sa dahig, akala mo, awang-awa, no? Ang aming Tatay Digong, nahihirapan na doon. Actually, meron na nga siyang amnesia. Ganun. No? Tapos ngayon, pag nasa Pilipinas naman pala, ayan, pa-party-party lang. Diba? Ano, pasaksak-saksak lang ng bugaw. Tapos si Sara naman po, mga babayan, pa-travel-travel lang. No? 7.4 million pala. 7.4 million spent for Sara Duterte security abroad, no? Security pa lang ito. Di pa kasama dito yung mismong travel expenses nga ni Sara. Di ba? At ito pa mga kababayan yung malupit, no? Ito naalala ko to bigla Naalala niyo nung si Digong nga po aarestuhin na po na papuntang Dahig nung siya po tumatambay pa sa may Naiya nun. So ito yung isa sa malaking drama nga po ni Digong. Natin ito pinagkalat talaga nila to sa social media para maawa yung mga tao. Pero epic no? So sabi dito ni John B. Cremulya, drama lang. Duterte oxygen tube wasn't connected to the tank. Ayan no. So nagpakita dito no si Digong na hirap na raw huminga, kailangan daw ng oxygen. Pero hindi naman pala konektado doon sa tangke. So ang point ko dito mga kababayan, bakit may papakita yan kung hindi naman pala konektado yung oxygen tank sa tangke? So ibig sabihin nun, drama, paawa effect, appeal to the emotions, no? Kasi tingnan ninyo ewan ko ba kung bakit ganyan to kauto-uto itong mga DDS natin mga kababayan. So ngayon mga kababayan kasi ang gusto kong ipakita dito na dyan po sa ICC, maganda po yung yung facilities po ng ospital. Magagaling po yung mga doktor dyan. Kung talagang makikita talaga nila dyan kung si Duterte nga po nagdadrama lang o talagang totoong may sakit na. Di ba? So kaya nga dyan nga nakapokus ngayon itong abogado ni Kaufman dyan sa health conditions ni Digong. So ganyan po ang pamilya Duterte mga kababayan. Ang ending din pala ng kanilang tapan-tapangan, no? Appeal to the emotions, nagpapaawa sila. Di ba? At saka ang point dito, bakit parang gustong-gusto nyo na mamatay si Digong? No? Tingnan nyo tayo po na Duterte critic. Ako, inaamin ko naman na Duterte critic ako Ako, ayoko pong mamatay si Digong doon po sa kulungan. Ang boring po talaga noon. Ang boring po talaga ng ending po na yan. No? Pero itong mga pamilya ni Digong, itong mga anak ni Digong, parang mas gusto pa ata nilang mamatay si Duterte doon sa kulungan. Di ko lang alam. Because of the political benefits? Ayun ba yung gusto niyong sabihin dito? Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Lumalakas po ang isang kandidato kapag meron po silang mga namamatay na kamag-anak. So, ang tawag nga dito, necropolitics. So, parang example lang dito, no? Ito yung sinasabi dati, no? Na si Cory Aquino, hindi naman daw ito magiging presidente kung hindi daw po namatay si Ninoy. Sakto di ba? Sakto. Tapos si Pinoy naman daw po, si Pinoy Aquino, hindi rin naman daw ito magiging presidente kung hindi rin naman namatay si Cory Aquino. Sumakto din Kung kailan namatay si Cory Aquino, malapit na eleksyon So yung isa pa nga dito mga kababayan, no, sila ni Robredo din daw. Hindi rin daw. So, ito mga daw lang naman to, no? Pero actually, nangyari na po yan sa Pilipinas. Facts na po yan. No? Ito sila ni Robredo, sinasabi rin po nila na isa sa mga naging factor kung bakit nga nanalo bilang vice presidente ito sila ni Robredo kasi namatay po si Jesse Robredo. So ngayon, ito ba yung landas? Ito ba yung daan na tinatahak ng pamilya Duterte? Papatayin nila si Digong para sila makakuha ng isang benepisyo politikal? Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Marami po talagang dismayado kay Sara. Konti lang po talaga yung mga DDS na. Kasi kung talagang malakas talaga ang mga Duterte, especially si Sara, dapat tuwing rally, nakikita natin yung mga yan. Maingay lang po sila pero mga walang laman ang sinasabi. O kasi sinasabi nila marami sila pero pag nagrally, napaka-konti naman nila. So,
alam din naman po natin no, na kung si Sara po isang matinong vice president, susuportahan po siya ng mga dilawan. Ako naniniwala akong ganun eh. Susuportahan po ng mga Armed Forces of the Philippines at saka ng PNP si Sara Duterte kung nakita naman nilang matino at may utak. Yun nga lang kasi boba. Boba po talaga. Oh, so ngayon ano bang ending nito? Ano bang endgame nito? Papatayin talaga nila si Digong sa loob ng kulungan para makakuha sila ng benepisyo politikal. Nasakto nila na malapit ng eleksyon para makakuha na naman ng isang benepisyo sa necropolitics. Tingnan natin. Kasi napaka-unusual po talaga noon na ibabalita mo na yung tatay mo gusto nang mamatay, nakangiti ka pa? Proud ka pa? Abnormal nga eh. Ang sabi nilang tatay ko, wala pa na siya mamatay. Tapos, yay! Ang weird. Ang weird talaga. So, ganyan sila kasama, ano? Ganyan sila kasama. Pagamitin nila yung kondisyon ng tatay nila para makakuha po ng benepisyo politikal. And actually, naniniwala po ako na hindi lang po malamang ang mga anak lang po ni Digong ang makikinabang dito. Pag si Digong nga po namatay doon po sa dahig, marami po sila. Marami yan. Sila Roque, sila Vic Rodriguez, sila Jimmy Bundok. Di ba? So, ayun po yun. Sacrificial lamb, no? Ano ba tawag doon? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito? Kayo ba napansin nyo rin po ba yun? Na sobrang weird ng mga anak ni Digong? Hindi po normal yung, yung kinikilos eh. Di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo na posibleng ito talaga yung landas na tinatahak ng pamilya Duterte na necropolitics para makakuha sila ng benepisyo politikal? Kasi tandaan po kasi natin mga kababayan, no, ang mga Pilipino po, may emosyon, madrama. Ang daling maawa, ang daling makalimot. So, doon ba papunta ang pamilya Duterte sa necropolitics na sinasabi nga po natin? And also, comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat dyan. Yan po sa Team Replay, no? And then, syempre, sa hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin po ng channel po natin. At syempre, pa-like and then pa-share na rin. Kung di naman kalabisan sa inyo. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kita na ulit tayo sa susunod ring content. So, thank you, salamat, and bye-bye.